Bago magsimula yung topic natin, magpapasalamat muna ako sa mga nag-avail ng ating mga products dito sa Agrivet at nakalibre ng mga sisiyo. Take note, hindi po native chicken yung pinamimigay natin dito, kundi mga heritage chickens po, mga selected din po natin. Yung iba dito, bumili talaga ng sisiyo, hindi lang feeds. At higit sa lahat, kapag bumili ka ng sisiyo, meron ding promo. Katulad do kay sir, isang army. Ngayon, mayroon na mga heritage chickens. Dahil habang natatrabaho siya, nagpapakain din po siya ng mga manok. Si sir naman tuwang-tuwa, nakabili ng feeds, may libreng sisiyo. May mga bumibili din po dito galing pa sa mga malalayong lugar para makabili ng murang feeds at merong libreng sisiyo. Patungo tayo sa topic natin ngayon. Ito ang pagbenta ng mga manok sa gobyerno. Ang mga buyer dito ay DA, Department of Agriculture, at UN, United Nations. Yung iba naman ay mga politiko na ipamimigay nila yung mga manok na nabibili nila sa atin doon sa mga followers nila. Yung iba din ay mga ahente na kumukuha ng mga manok sa atin at ibabagsak nila sa kanilang mga sinusuplayan. Pero ano nga ba yung mga requirements nila at paano natin sila makokontak? Unang-unang requirements, dapat meron kang manukan. Dapat meron kang farm, maraming manok. Isa yan sa pinaka-requirements ng United Nations. Ang United Nations kasi gusto nila hindi yung ahente yung magkakapera ng malaki, kundi yung mga farmers mismo. Marami na kasi yung yumaman na ahente, pero yung mga farmers hindi. Sana sa DA ganun din. Yung iba naman is yung mga politiko. Yung mga vlog ko dati na naka 212,000 in one day ako. Yun, politiko yun. Hindi ko lang i-mention yung name. Yung bibili naman nila is mga native chickens and upgraded native chickens. Meron din sa heritage chickens. Pero doon sa United Nations, sa DA at saka sa mga ahente, native chickens and upgraded native chickens lang yung kanilang mga hinahanap. Kaya dapat marami kang variety at kung paano gumawa ng magandang upgraded native chicken, yung hindi ka malulugi. Pero sasabihin ko lang sa inyo, yung panggobyerno lang muna pati yung mga ahente. About kung paano ibenta ito, hindi pa kasali yung mga restaurant, mga karinderya, hindi pa rin kasali yung mga nagbabarbecue. Hindi din kasali yung mga magiging breeders at bumibili ng mga stock sa atin ng mga sisiyo at gagawing breeders. At syempre, magpapagawa tayo ng grower para sa ating sariling restaurant. Kaya dapat meron kang native chicken, upgraded native chicken, pure breed, saka hybrids. At paano nga ba gumawa ng magandang hybrids? 6 AM, tapos na po kami magbakuna ng mga sisiyo. Yan, and ready na namin yun para dalhin sa Agrivet. Ngayon is papakain tayo dito sa ating mga alaga, mga breeders natin. Yan, so native chickens natin sa kanila pa po talaga tayong gini-dispose dito. Yan, pinaparami at pinaparami natin itong mga native chickens natin. So native chickens, no? Sa ngayon madami nagbibiding kasi. No? Kung gusto niyo kumita ng malaki, yan, try niyo magbiding. Yan. Pero kailangan nyo mag-breed talaga ng manok. Yan, kasi yung breeding is sa government yon, no? At maraming manok yung kailangan nila. Kaya maraming kumukuha dito, gusto kumuha, yan, papatungan nila. Yan, so, pero ngayon hindi ako talaga nagdi-dispose, no? Kasi yung plano talaga natin is para sa ating for meat production. Yan. Sa restaurant na papatayo natin at sa mga susuplayan natin. No, yun yung target natin dito. Hindi na matatawag na native chicken kung kumakain ng feeds. No? Yung native chicken po is breed po yan ng manok na native dito sa Pilipinas. No? Kahit kumakain sila ng mga pure feeds, no, ay talagang masasabi natin native chicken pa rin to, no? Kasi nga native ito sa Pilipinas. Yun nga lang, pinapakain natin sila ng feeds dahil sa new techniques, no? New technology. Dahil mas kailangan natin, mas mapabilis yung kanilang produksyon. Kaya ito yung binibigay natin. Paano ba mag-apply doon sa mga bidding-bidding na yan? No? So, kailangan nyo ng maraming manok. Yan, mag-breed kayo ng mga native chickens, upgraded native chickens. Yan, no? So, yun yung mga may buyer na gobyerno. Yan, yun yung mga binibili nilang manok. Mga native and upgraded native chicken. Pinamimigay yun nila, no, sa mga probinsya. Yun po yung mga projects nila. So, paano nga ba mag-produce ng upgraded native chicken na maramihan? So, what you need dito sa mga native, upgraded native chickens, no, sa pagpapagawa nito, yan, is hybrids dapat yung kailangan. No? Hybrid yung dapat na manok na i-breed nyo sa native chickens.
native chickens plus hybrid na heritage chickens, no? Kakalabasan nun, upgraded native chicken. Yan. Yung upgraded native chicken po natin, no, mas masarap po yung karne. Yan. Mas masarap sa heritage. Halos kasi sarap nitong native chicken pero mas malambot yung upgraded native chicken. And yung upgraded native chicken, mas malaki, mas mabilis pong lumaki. No, mas fast grower siya kumpara sa native chicken natin. And kung gagawin niyo yung breeders, maganda din, no? Kasi nga talagang F1 yung gagawin nating upgraded native chicken, no? First generation na anak ng hybrids na heritage tsaka native chicken, no? Kaya nga dito sa amin nagbebenta kami ng mga materialis na manok. Like Black Austalorp, Rhode Island Red, yan. Pwede yun silang i-cross sa mga i-upgrade nyo gamit yung mga Jersey Giant, no, Sussex, yan, Barred Plymouth Rock, pwede din. Yan, tapos yung anak nila is i-cross nyo sa mga native chickens, no. Labas nun is upgraded native chicken. Yan. At pupunta tayo dun mamaya sa ating mga hybrids, no. Dahil yun yung mga anak nun, pwede nang ipares sa mga native chickens natin. Ito naman yung mga hybrids natin, no? So, ito yung sinasabi ko. Bakit nga ba hybrids? For meat production, egg production, mas panalo itong hybrids. So, dito sa hybrids natin, meron tayo dito tinatawag na F1. Dahil meron din mga pure breeds dito, no? May mga pure breeds na Rhode Island. Yan. Meron din dito F2, merong F3, merong F1B, merong F2B. Yan, no? Mga backcross tawag. Yan, F1, tapos binakcross sa kanyang pure breed na parents. Yan, yun po yung tawag dyan. And masasabi ko, mas malaki ito. Katulad nito, no, meron tayo ditong F1 na yung tinatawag kong yellow copper. Sobrang malalaki. Yun naman, Barred Plymouth Rock tsaka Rhode Island Red. Pero hindi ata naging successful yun. Yan, pero yung labas dyan is ganito. Ito yung hen niya. Sana yun, yan, ito. Yan, ito yung labas ng Barred Plymouth Rock tsaka Rhode Island Red. Yan. So, dito naman is meron tayong Rhode Island Red na parang cross na to ng Black Austalorp. Ito yung labas nila. Yan. Meron din mga Black Austalorp na medyo pula. Yan. Ibig sabihin, hybrids na po yun. Yan. Ito naman, meron tayong pure breed dito na Black Austalorp. Dito yung naman, pure black. No? Purong-purong black. Rhode Island Reds natin, may mga decal browns din po tayo dito. Ibig sabihin, itong mga napuproduce natin minsan dito sa hybrids natin is merong mga dugong white leghorn. Dahil ang mga decal brown dito ay may white leghorn na. Dito naman meron din ito. Yan. Oh, hindi naging successful. Sussex to, Sussex. Yan. No, may mga white leghorn na line. Katulad dito, meron pa pakita sa inyo. Ito yung isa sa breeder ko dito. Bata pa to, no? Kaso nga lang napakabigat ng mga hens dito, ay ng mga rooster dito, kaya medyo nakakalbo sila. Ang gigil na gigil sa ulo. Kita nyo naman, no? High protein yung mga feeds namin dito, kaya pag nagmamolt yung aming manok, madali lang pong tumubo yung balahibo nila. Ayun yung anak ng decal brown tsaka Barred Plymouth Rock. Yun yung kakalabasan, no? Parang decal brown pero may mga barred yan sa kanyang balahibo. Ay. Meron din kami mga pure na Barred Plymouth Rock, may lahing Orpington din. Yan, no? Ito yung sinasabi ko sa inyo na Black Austalorp na parang may ano na siya. Yan. Sa mga dominant CZ, meron niyang ganyan, no, na malakas mangitlog, no. Halos kayang tapatan itong mga decal browns natin sa pangingitlog. Yan, decal browns yan. Decal browns. Rhode Island Red. Hybrid. Doon naman tayo sa ating mga pure na Rhode Island Red, no. Pure Rhode Island Red production. Yan. Kasi minsan, kailangan nyo ng mga pure breeds para makapagbuo ng hybrids. So, kung gusto nyo bumuo ng sarili nyong hybrids, kumuha lang kayo dito sa amin ng mga pure breeds, no? And bumili na lang kayo mga Jersey Giant, mga Sussex, no? Kung ano mo yung gusto nyo. Pero kapag gusto nyo na ng kompleto na, may mga halos lahat ng lahi dito na hybrids tayo. Yan. Kasi maganda po sila for meat and egg production. Yung mga hybrids natin. No? Mas malaki sila. Mas makulay. Yun yung masasuggest ko. Doon naman tayo sa ating mga Rhode Island Reds. Yan. Sa Rhode Island Reds natin, kinagandaan sa Rhode Island Reds, matangkad. Yan. Mas matangkad sila kumpara dito sa mga Black Austalorp. Mas mabigat lang yung Black Austalorp, mas malakas mangitlog ng kaunti. Yun yung ating mga Rhode Island Reds. Yan. So dito sa Rhode Island Reds natin, may mga varieties tayo dito like dark, no? May mga dark tayo.
Meron din tayong yung original color ng Rhode Island Red. Yan, mga vintage color. Pero it's not for show type. Meat production lang po tayo dito. After ilang weeks, no, pwede namin itong ilagay yung ating mga dark na rooster, dark mahogany po to, no? That's pang show type pa rin, kundi meat production. Yan. Ang show type kasi maganda naman talaga yung show type. Yun nga lang may presyo yung show type na hindi kaya sa bulsa ng ating mga meat, no, na buyers. Yan. Pero good pa rin, no, yung show type. Yan, pang show talaga yun, hindi pang meat. Yan. Pwede naman pang meat pero isipin nyo mabuti, no? Yung sisiw ng meat na show type is nasa mga 3,000 to 5,000 pesos. Pero goods pa rin talaga yun, no? Pang show. Yan. Pangalaga, pang pet, okay yun. Yan. Ito naman yung mga Rhode Island Reds natin. Yan. No? Yan. Rhode Island Reds. Yun. Ito yung mga rooster natin. Dalawang rooster lang. No? Kasi kapag bata pa yung rooster, kaya naman kahit 10 na hen, no? Based sa experience ko. May mga nangingitlog na pala dito sa pugad. Yan. Alas 6:30 na. Yan. Daming itlog na dito sa pugad. Yan, may mga itlog na. Yan, no? Sa mga gusto ng mga dark, meron tayong mga darks dito. So, may mga lumalabas ng mga dark color. Ito naman yung ating mga Shamo. Meron tayo ditong PB line, may Argus line din. Yan. No? So, malalaki na sila and isisipalit ko na to sila, no? Tag-isang kwarto kapag natapos na yung kulungan nila. Yan. Sobrang solid. Yan. Dito naman tayo sa ating Indio Gigante Dumbo. Yan, Dumbo, no? Na talagang napaka-solid. Yan. At syempre, Indio Gigante. Yan, Indio Gigante, no? May dugo Indio Gigante to 50%. Yan, dahil yung nanay nito is Indio Gigante from Elrich Farm sa Iloilo. Yan, tapos yung Dumbo ata is doon talaga galing sa Bukidnon. Yan, breed to ni Mike Charlie. Sobrang solid nito. Yan, so dalawa lang itong napalabas niya and nakuha ko yung dalawa. Yan, dito na yan sa Polomolo Native Chicken Collection. So ito yung mga binibreed ko ngayon. Yan, at talagang napahinga na yung rooster, no? Tapos na yung isa. Yan, breed na naman tayo gamit itong si Dos natin. Ito si Uno, isang PB. Ito naman si Dos, isang Jutako natin. Yung broodcock natin na ginagamit sa ngayon is ito yung tinatawag nila si Avatar sa PB. Yan, sobrang solid nito din, napakaganda ng kulay. Isa sa pinakamagandang kulay na andun sa ating doon sa PB. Kaya kinuha ko siya. Yan, no? Solid na solid yung kulay talaga. No? Daming kulay nito, parang kanawayon siya na daming kulay. Kaya napaka-pogi nito. Yan, sabi nga nila kapag may show daw, pwede daw isali ito, no? Pero depende lang yan kung may time ako kasi medyo busy din po tayo. Sa mga Shamo natin, napakagandang tableta nitong Intenso Premium. Bakit nga ba Intenso Premium yung ginagamit ko dito? Dahil meron itong CGF, no, Chlorella Growth Factor, na pwede rin mapatangkad pa yung mga rooster natin. Kasi itong broodcock natin dito is 10 months old pa, no, going to 11 months old. At meron itong B-complex. B-complex papaganang kumain. Kaya maganang kumain yung mga breeders natin dito. Yung kinaganda nito para sa mga hens natin is meron itong calcium. Yan, para sa pangitlog nila. Dahil yung itlog ng manok natin, yung shell po nun is made of 96 to 97% na calcium carbonate. PB to PB. Success. Tay. Yak. Ayos. Ito yung ano nila na pinakamabaho, yung medyo chocolate yung color, tsaka talagang malagkit. Dahil naubos yung mga sisiyo sa Agrivet, deliver na naman tayo. Ito naman yung mga Shamo eggs natin.
may mga humuhuni na. Ito naman yung mga itlog ng ating mga heritage chickens. Pagkabalik ko sa AgriVet, may napabakuna sa atin dito. Ang ginamit ko dito is Lasota plus infectious bronchitis. Pero kung sila na lang, makaway ako sila. Si Sir yung Army, bumili na naman ng mga sisiyo sa atin. Pangalawang bili niya sa atin to. Si Sir naman bumili ng 10 vitamins kaya meron siyang libreng 2 sisiyo sa atin. Si Ma'am naman nagpaturo sa atin paano maglagay ng Coryza Vac dito sa kanilang mga alaga. Mura pala yung bakuna sa ating Coryza dito dahil minudo tayo. Higit sa lahat, libre na po yung syringe. Pwede po itong iturok sa breast nila or sa kanilang lower back neck. Dahil mura yung feeds natin dito, from Lake Cebu pa ito si Sir, bumili talaga dito sa atin. May kumuha na naman dito ng mga sisiyo sa atin. Dahil marami tayong freebies dito. Meron ding bata na naubusan na ng sisiyo dito. Ayan, ubos yung ating sisiyo. Wala na natira. Ubos lahat. Yan, so magpapahinga na yung ating ilaw. And bukas, bagong batch na naman ng sisiyo. Mga 5 days old, vaccinated na, fully vaccinated. Dito sa Manukan, marami tayong iniimbak ng mga bakuna. Beyond B1, Lasota, infectious bronchitis, Gumboro, Foulpox, Coryza. Para masabi ng mga customers natin na talagang worth it yung binibili nila sa atin. Hindi lang po sa sisiyo dahil pati sa mga breeders natin, nag-a-apply din po tayo. Mura lang po kasi ito kumpara sa mamatayan kayo ng manok. Lalong-lalo na sa mga mararaming manok at yung mga mamahaling manok katulad itong mga Shamo. Meron din po tayong kanawayon na dumpo line. Tama lang.